Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Na-miss ko yung podcast. Kaso na. Ayun. Unpredictable. Ayaw. Lumakas na ulit kasi medyo magaling na yung tattoo ni 8 Asset. Hindi na naman magagay si The Viper. Last episode, malumanay kasi masakit-sakit. Wala akong tulog masyado. Ngayon, maayos na tulog ko. Ang ganda ng tattoo mo man. Worth it. Baka Marvin. napapansin ninyo, nakita niyo yung improvement sa kwarto ni Sadaw. May na yan. Anong tawag ba dyan, pre? Anong tawag ba dyan? Soundproof. Soundproofing, Hindi na bumabanda-banda yung boses namin. Kasi nung nakarang week episode, di ba? Medyo bumabanda-banda yung boses namin. May echo. Yung pinto na lang ang next, pre, no? Oo. Kasi rinig pa yung sigaw ni 8 Asset dyan sa labas, eh. Oh. Ang hirap kasi maghanap ng titira ng ganun, pre, ng pinto. Kaya nga, eh. Normal na pinto, pwede. Pero yung soundproof na pinto, ayaw nilang hawakan, eh. Mahirap yun, pre. Kaya nga sa akin, dikitan nyo na lang ng ano rin yan. Kung ano mo madidikit dyan. Kasi, Baka kasi ayaw nung walang gustong tumira, baka kasi hindi tayo kilala. so, sa bagay, isa din yun. Kahapon kilala nga ako nung gumagawa ng soundproof. Nabanggit nga, di ba ikaw si Isa daw? Oo, ako yun, yung hari ng hip-hop underground. At mahilig sa agrikultura. No? Yeah. Kasi nga puso ko nasa magsasaka, pare. Buti ikaw nakilala ka, ako hindi. Kaya in-explain ko pa, eh. Ako si Joshon Point, no, sa lahat ng social media. Kung gusto niya magkaroon ng bad boy na may class na amoy. Nagkalabo-labo na to. Class na may amoy yung puto. Nagkalabo-labo na yung pangit ng pagkakapaso, eh. Bad class may amoy. Oy, wala ka pang food trip niyan, ha? Oo, Wala pa. Oh, yun. Sa TikTok shop and also check out yung Presim, no? Kay Sadaw sa Shopee. Lahat yan, nandyan na. Facebook page namin, mga shops namin. Telegram, pare, nandyan na yan sa description. Go ahead, check it out. Eh sa akin nga, Lord, paramdaman mo naman ako! Mali din na. Parang damo na mahal mo ako. Paramdaman mo na mahal mo ako! Pero sabi ni Lord, bakit sino ka ba? 8 assets sa lahat ng social media accounts. Boy Jackal! Manood ka dito, tapos i-apply mo sa buhay mo, magiging mas malupit ka pa sa akin. Yeah. Then, speaking doon sa sinabi ni Alvin na yun, Lord, paramdaman naman na mahal mo ako. Hindi niya nagigets, pinaramdam sa'yo. Hindi ka marunong tumingin. Oo. Ba't ko nasabi? Nakarating ka na yung starstruck eh. Oo nga, no? Ay, oo nga, no. Ungrateful ka rin eh. Yeah. Hindi dahil sa hindi siya mahal. Napaka-ungrateful niya. Tapos, ang hilig niya tumingin siguro sa negative na nangyayari sa buhay niya lagi. Nung Totoo. time na yun. Oo nga, Kasi, no. pare, wala pang social media, nakarating siya ng starstruck. Ang laking startup na nun. Siya na nga nagsabi, by that time, sobrang sikat daw siya nun. Tapos ang dami na nagpapapicture sa kanya. Oh, bakit mo ginamit sa pagdodrugs, di ba? Tanginang yan. Okay naman na pala yung start mo nun eh. Tama. Hindi ko na-realize yun. Tangina, ang dami-daming gustong pumasok dyan or magkaroon man lang ng dati, di ba? Big deal lang pumasok sa ganun eh kasi walang social media eh. Tapos ikaw nagkaroon ka ng chance, eh, binaliwala. Yun na yun. Kaso wala, hindi mo napansin, boy. Oo, nung nag-audition ako niyo sa sa bayan ko si Piolo eh. Sila John Lloyd eh. Tak lang. Totoo ba? Joke lang gago. Wala naman to. Kasi, tangina ako, addict din ako, pre, sa audition dati. Ako, Ay, ikaw? Ay, may experience ka ba na nag-audition ka na Oo. dahil mo nakalaban na mabigat? Dati, pre, nag-audition ako as backup dancer ni Billy Crawford. Nung umuwi siya rito, syempre, big time siya. Parang, wow, international Pinoy. Ganun. Totoo naman. Mamanap siya ng mga dancer niya. Nag-apply ako doon. Kaso nga lang, hindi tayo natanggap. Hanggang doon lang tayo sa advertisement. Oh, pero yung nag-try ka, sinong gano'ng karami ang nagtatry ng ganyan, di ba? Dami, pre. Lakas ng loob ba? Alala ko noon, nasa 20s lang ako noon. Yung pila noon galing sa loob, ang haba. Umabot kami hanggang doon sa labas ng GMA, pre. Pila kami doon sa labas. Usok, dinadaanan kami ng sasakyan. Biruin mo. Pangina, no? Tapos initan yun. Initan yun. Kasama ko yung anak ng tropa ni, shoutout sa'yo, hindi ko na maalala yung pangalan mo eh. Anak ng tropa ni Airpat, mas matanda sa akin. Parang kinakapatid niya ako ng mga time na yun kasi binigyan siya ng pera ni Airpat. Alagaan mo yan, ako doon, samahan mo doon mag-audition. Dancer din siya. Audition din siya. So, ganun, parang experience para.
Speaking of audition, isa sa audition na na-amaze ako na kwento, pare, yung kay Empoy. Yung komedyante. Napanood niyo ba yung experience sa audition? Kasi parang hindi naman niya talaga pangarap o mission mapunta sa pagiging komedyante. Yung parang nakikita yata siya doon sa kaibigan niya. Parang ganun. So wala siyang pera, ganyan, bro. Yan. And then yung kaibigan niya ang nag-push talaga lahat na tara audition tayo. Yung sa Mr. Suave ba yun? Or ano? Mr. Pogi ba yun? Basta siya, doon nga pala siya. doon siya sumabog. Yun ang break niya. Yung parang one opportunity na talagang ginrab niya kagad. Ngayon yung kaibigan niya na yun, lupet kasi wala rin pera yun. Parang may 1,000 ako dito. Tara, pamasahin natin to. Go natin to. Testing ng testing. Simot din yung pera ng tropa niya. Isang kahit lang din, pero ginagawa ng paraan, mamasahe tayo. Pinipilit siya. Audition. Hanggang sa yun nga, nagkaroon siya ng ano dun. Boom. Break. No? Yun yung dati. Yun ang ano dati. Ako naniniwala ko yun yung parang goal ng mga tao dati, yung sumikat sa TV. Buti nga ngayon, nagkaroon na ng social media kahit papaano, hindi mo na kailangan mag-kiss ass masyado. Pero dyan sa dati, ganun. Totoo. Pila ka ng pila kasi yun yung chance mo na sumikat eh. Pero yun, Ang lakas pa mandurog nila Christopher Min yung dati, pre. Sila ang mga Diyos dyan dati. Christopher Min, sino ba yung mga panira dati? Totoo Jobert naman sa eh. Caldito. Si Jobert, so Caldito. Yun di ba yung ano, yung bakal. Baka. Yung grabe si mag-judge eh, no? Grabe sila, tol. Nandudurog sila ng artista. Sila nga nagpapalaos ng isang artista eh. Pag may gusto silang sirain. Yun, ngayon wala na silang power kasi nga may social media na. Parang naging clown na tuloy sila. Parang chismosong clown na lang sila, di ba? Hindi mo na kailangan ng TV para sumikat eh. Tsaka ito Tapos nakakapag-defend na rin ng sarili yung mga artista ngayon. Dati hindi nila pwedeng i-defend eh. Walang platform. Ito. Wala akong pakialam kahit makarating ito kay Christopher Min at magalit siya sa akin. Kasi sa ang channel ba siya? Sa 5 ba? Patalon-talon. 275 ata. Basta meron siyang meron siyang advertisement na consistent na lumalabas eh. Ang linyada niya doon na ang isang bansa habang naghihirap yan, ang tao daw mas nalululong sa chismis. So kaya parang ang point nung sinasabi niya, so ito ang purpose ng existence ko. Parang baliktad ah. Para bigyan kayo ng ng chismis na panglaban nyo sa kahirapan. Actually, pag naririnig ko yun, sabi ko, putang inang kulit nito. Ang galing Ina mo sasakal. Kahirapan na lalo mo namang pinahirapan din. Wala namang naitulong din yung chismis mo. Oo nga, kumbaga, sinusuplayan mo ng droga. Na kasi, hindi naman mapapakinabangan. Hindi mapapakinabangan, So for the meantime, nagiging intrigued yung tao, na-entertain yung tao. Pero kung tutusin, hindi mo naman dinadala sa mabuti yung buhay nila. Nabubulok lang yung utak ng mga nakikinig sa chismis mo eh. Di ba? Totoo naman. Ano ang tingin mong pinagkaiba natin doon sa kanya? Mas maganda kasi buhay natin sa kanya. Number 1. And I think nagagamit nila to sa daily lives yung ginagawa natin. Oo naman. Yan, tama ka doon. Perfect. Applicable sa buhay nila. Maipupusta natin na kung ano yung sinabi namin dito. Paglabas mo dyan, i-apply mo. Ng tama, bigla ako na baka mali yung pagka-apply eh. Baka manapak ka dyan. Basta naintindihan mo na maayos yung sinabi namin, na-apply mo dyan, talaga, very useful talaga sa buhay mo. Kumpara mo naman sa ginagawa nila. Diba? Ano ang aanin namin yung breakup ni Poki ng dalawang pok-pok. Tapos walang solution. Oo, talaga. Unlike tayo pag humimay tayo ng breakup, ay kasi nga, ganito nga, may ganyan nangyari. Dapat wag niyong gawin tong ganito. So yung mga viewer natin, nga, nagko-comment nga sila. Tangin na, simula nakinig ako na hantay support, tumatalino na ako talaga. Totoo. So, ina-enhance yung critical thinking nila. Nasanay kasi yung sa Pinas, nasanay kasi yung Pinas sa ganyan eh. Yung, kaya nga na-topic ko din to nung kailan eh, na kaya na-adapt ng mga normal na tao yung pag-share ng problema sa social media, yung mga relationship na Kasi yun ang nakalakihan natin eh. Akala natin na pag yung artista kasi pagka-breakup, tangin na linggo. Ganun yun breakup ng artista, in-announce, kunyari Wednesday.
pag-uusapan yan sa Dabas, pre, linggo, puta, lahat nakatutok dun. Pre. Solid pa yung setup, no? Solid. Black. Tangina. Tapos sasabihin na, iyak na. Akala tuloy yung mga normal na tao na, nag-make sense siya sa artista kasi nga, gagawa sila ng ingay, more ingay sa TV, may project, di ba? Sa normal na tao, hindi applicable yun. Kaya yun ang ina-adapt nila eh. Ikaw ba pagka sinabi mo yung baho ng partner mo, meron kang acting project kinabukasan, walang kwenta. Legit. Ay, yung The Bus, speaking sa akin, Showbiz Central na yan, sobrang hot na hot dati. Tanga na platform ng babae yan, pare. Diyan, Sabi mo pa. kawawa lalaki dyan dati, tol. Iiyak lang babae dun. Tito boy, na-discover ka pa nga. Puta, yung lahat ng simpatsya ng buong sambayanan nun. Di ba? Pag lumabas yung mga sikat dati sa The Bus, nakaabang yung mga nanay, tita. Ang panig lahat sa babae agad Exactly, pare. Pre, nung inopen nyo yan, napabalik ako sa pas. Ang nangyayari kasi niyan, yung nanay ko habang nagpa-plancha, naka-on yung TV sa ganyan. Bago yan mag-one sa panatay, mag-ganon, napabalik ako dun sa part na yun, dahil sa sinabi niyan. Pero ang ibibigay ko namang sa mama ko, ibibigay kong kudos sa mama ko, kahit pinapanood niya yan, hindi ko siya narinig na, uy, si Bea, tsaka si yung parang inain, hindi. Bupal, hindi gano'n. Hindi. Parang, makikitawa lang siya na nabalitaan niya na gano'n. Pero ang doon, definitely na-entertain talaga siya kasi nakatambay doon yung TV, nagpa-plancha siya. Yan ang beer ng babae, tol. Oo. Yan ang beer nila. Chismis. Speaking of chismis, pare. Ito sa labas ng bansa, napanood nyo ba? Ang chismis si Floyd Mayweather, wala na raw pera. Boom. Oh, ciao. Hindi ko alam, chismis lang naman yun sa ibang bansa. Nabobroke na raw siya. Hindi ko alam. Totoo. Nabalitaan ko din, pre. Na ito nga, yung IRS nila, yung parang BIR nila doon. Kinuhaan na siya ng 20 million. Ano ibig sabihin nun? Kasi nalaman ng IRS na hindi pala siya nagbabayad ng tax. So nasa 20 or 200 million, correct me if I'm wrong sa comment section. Yun ang na-investigate ng IRS na hindi niya nababayarang tax. Sino ba namang mayaman nagbabayad ng tax? Wala namang mayaman nagbabayad ng tax ng tama Pero siya kasi nasilip dahil din sa kagagawan niya, pre. Bakit? Kasi nga grabe siya mag-flex ng mga gamit niya. Puro siya flex. Tignan niyo yung Instagram niya. Pumunta kayo sa Instagram niya. Puro flex. Kaya, Lalong-lalo na nung yung last nilang laban ni Pacquiao, yung first na laban nila, ang dami niyang biniling kotse, pre, sa laban nila ni Pacquiao. Parang pare-pareho nga eh. Puro Ferrari. Pero magkakamuka. Pareho rin ng kulay. Kaya nasilip siya dahil doon. Ngayon, yung downside ng mga negro oo, exactly. Ganun. Actually, yung mga egoy na nasa critical thinking ang mindset, yun ang kinikriticize na sa sarili nilang lahi, pre. Negro Flex to negro. culture sila. Negro to negro, di ba nagbabasagan? Yung flex culture nila. Yun yung Pilipinong problem ngayon. Nagpapakanegro mga Pilipino ngayon. Puro flex eh, Flex no? din. Flex. Kahit wala nang pera, flex pa rin, di ba? Oo. Panay coffee shop, ganyan. Pero wait lang, paano nila nasabi na nabubroke na si Mayweather? Ito pa, nakita nilang, napatunayan nila ngayon. Kasi nga, lalabas yung, pinost na ng Netflix yung Pacquiao versus Mayweather. Laban talaga siya? Part 2. Pre. Oo. Mga mainstream media na pinost na magkakaroon sila ng Yun yung laban. Pinalita September, na rin. diba? Pinalita na rin. Yun yung September, di ba? Oo. Putang, laking pera nun. Oo. Di ba ayaw na nga ni Mayweather nung nakaraan? Oo. Kasi nga parang, wala nang kailangan ng patunayan, natalo ko na siya. Talo si Pacquiao, di ba? Oo, Sa laban nila. So, pag ikaw mayaman ka at sa ugali pa ni Mayweather na maigo, hindi ka napapatol, pre. Pero nga, napatunayan nila na, boom. Putang ina. Wala na tong fuck you money. Wala na siyang fuck you money, pre. Pre, ito pa Kaya gets natin yan. Mayaman, sobrang yaman mo na. Ang dami mo na naging belt. Wala ka nang kailangan patunayan. Yeah. Lalaban ka kay Manny Pacquiao ng 12 rounds. Ito ang point ko dun Ang sakit masuntok sa mukha. Tayo nga lang Pwede tayo magkadala-dala sa linggo-linggo natin pag-i-sparring Kaya definitely, mas maniniwala talaga ako, ikaw Mayweather. Kakwestiyonin talaga kita. Sa sarap ng buhay mo na yan, magpapasuntok ka kay Manny Pacquiao ng 12 rounds. Suntok ng pro. Iba talaga suntok nun. Tsaka talagang magme-make sense ko si Mayweather nga dahil nga una mayabang siya. Kasi mamaya sabihin nila, bakit naman si Pacquiao lumalaban pa?
Kasi kay Pacquiao, nakita mo yung hindi naman maigo si Pacquiao, di ba? Humble lang siya. So ginagawa niya yung boxing kasi nga gusto niya lang talaga. Kumbaga passion niya talaga yung boxing. Pero wait nga pare, alam mo kung tutusin, kung ginagamit nila kay Mayweather yun na, broke ka kaya ka lumalaban. Ginamit din naman ni Mayweather kay Pacquiao yun. Mm. Naku! Ginamit ni Mayweather kay Pacquiao yun. Tangina, karma, ganon. Oo, kaya ka bumuboxing. Edad mong yan, bumuboxing ka pa rin. Kasi kailangan mo, kasi broke ka. Actually, kaya ginagamit lang din pabalik sa kanya. Gago! Ngayon, yung tadhana ngayon ng naningil. Oo. Tapos si Pacquiao pa ang may pera kahit pa paano. Tsaka business sa mga analyst pre, dalawa yung nakikita nilang, tatlo yung pinoint out nilang reason kung bakit nagiging broke si Mayweather. Unang-una is yung flex culture niya nga. Flex, tsaka pangalawa is yung gambling. Pangatlo is yung mga fishy niya na investment, mga real estate. So, yun yung mga reason kung bakit na-broke siya. Ako ang hindi ko lang maintindihan, tol, sa mga mayayaman na sobrang yaman na talaga. Bakit kailangan ba nila magpakitang gilas? Kasi ako pag yumaman ako ng ganong kayaman, siguro magiging ano lang ako Sino ba yung asawa ni Beyonce? Jay-Z? Jay-Z. Magiging Jay-Z lang ako. Okay lang. Tangina, wala kang gold na suot minsan eh. Gets. Kasi bakit kilala ka na? Alam din naman nila multi-billionaire ka. So ano pa kailangan mo i-show? Parang nawawalan talaga ako ng sense sa ganun, pre. Ang problema pa kasi nakikita ko kay Mayweather, pre. Insecurities na yun eh. Ano siya matanda siya, pero yung galaw niya teenager. Ganun siya, bro. Oh, The way siya mag-flex. bata. Kaya mahirap talaga na minsan ang pera, ayun nga, napapatunayan na naman dito na yung pera ina-amplify lang kung ano ka talaga eh. Yun, isa na naman best example agree. si Mayweather. Pero si Jay-Z kasi, tol, matanggol ko lang no. Noong time na ma-flex din siya and then nag-grow siya. Eventually yung character niya. Tapos meron yung timeline pare, pabawas yung suot niya eh. Pero tignan mo, hindi naman maglalayo ba ng edad si Jay-Z tsaka si ano? Magkalapit lang. Oo, di ba? Pero si Jay-Z kasi nag-grow sa pera. So bilang businessman, di ba, nag-focus siya ng pagiging businessman. Pabawas yung gold chain niya pare. Hanggang sa wala na siyang suot ngayon na gold chain, tol. Relo, long sleeve, larga. Ako, ang tingin ko kasi sa mayayaman, pre, actually, yun na talaga yung dalawang mundo para sa kanila eh. Yung either mag-flex or maging simple na nga lang kasi all good na. Yan na talaga yung yung A and B sa spectrum nila habang nabubuhay sa kanila. Nabubuhay sila. Kumbaga, kung gagamitin mong halimbawa si Jay-Z, so, wala, natitiis si Jay-Z pa. Nandito siya sa A. Pero hindi rin kasi natin alam kung ano magpapatrigger sa kanya sa future na bago siya mamatay, bigla siya magpupunta sa B, sa flex na culture. Kasi, ano siya sa mayayaman nga, ang ano sa kanila, may option Dahil meron silang option, hindi mo alam kung kailan tatama yung boredom So, yung pag-intindi na nabibigay ko sa kanila. Kasi parang pag yung mga matatanda na, mga retirado na sa trabaho, lalo na yung mga may perang retiradong piloto, retiradong meron akong kilala na pa-chill-chill na lang siya, ganyan. Pero pag isang araw, halimbawa may babae dyan, magpapasiklab yun. Magpapasiklab na parang OA, magugulat yung mga, uy, grabe na yung mga pasiklab mo So parang yun yung nagiging temptation sa kanilang mayayaman So, halimbawa kay Mayweather, hindi lang natin alam kung sinong specific tao na ikipagpayabangan siya. Na mayaman din. Na gusto niya pakita, tong ina mo. Hindi lang, feeling ko hindi nawawala yung ganun, pre. Kaya Ano ba? ego na lang pala talaga. Ego ang talaga. Maigo talaga siya, pre. Oo, maigo talaga siya. Kasi pwede namang hindi niya naman gawin yun. Oo, Diba? pero wala May option nga naman na hindi siya, para hindi ka ma-broke. Kasi nga broke nga siya Na-broke siya ngayon, ibig sabihin, dumaan siya dun sa mawawalan talaga siya ng pera. Pero hindi niya pa rin tinigil Hindi pa rin. Tuloy-tuloy pa rin siya So, Meron pa rin siyang rival na iniisip sa utak niya. Masama talaga yung sobrang ego, no? Oo, pre, sa totoo lang. Tapos, ito pa. Sa tingin nyo ba, ito question ko sa inyo. May weather tayo Kung may pagkukumpara natin yung ibang mayayaman na boxer, for example, si Pacquiao nga. Hindi naman broke si Pacquiao, di ba? Nagmatter kaya, pre, yung style ng boxing niya, kaya siya ganyan kayabang, hindi siya nag-mature at hindi niya na-appreciate yung pera niya?
Ano? What do I mean by that? Oo, ano nga, sige. Kasi perfect yung defense niya, pre. Hindi siya nahihirapan, hindi siya nabubugbog eh. Kaya yung pera, parang ang dali niya lang nakukuha. Kumbaga parang naglalaro lang siya. Kasi by the way nating mapanood yung laban niya, parang ang easy nga lang, hindi siya nagugulpi. Never ko siya nakitang sa lahat ng laban niya na lamog yung mukha niya. Si Pacquiao, every laban niya, lamog ang mukha ni Pacquiao. Manalo man siya matalo, lamog ang mukha ni Pacquiao. So, kung ikaw yun nasa katayuan na yun, sasabihin mo, tangina, hindi ko kailangan mag-flex kasi ang hirap ko nakuha tong pera na to eh. Tangina, masisira na nga ulo ko eh. Yes. Eh kay Mayweather, kaya parang Dahil alam niya, gaganon-ganon lang siya eh. ganun lang siya eh. Easy. Sinasayang niya easy tuloy money. yung pera niya. Oo. Sa tingin niyo ba? Does it matter? Hindi ko alam. Tingin Pero pwede. Pwede rin Magandang naman. perspective yun eh. No? Diba? Pwede rin kasi hindi siya natalo no. Pero pwede yun, hindi sinabi may point yun. Pero ang tingin ko malaking parte ng chunk ng part dito talaga is yung pagiging black nga nila. Yung culture nila na yun na payabangan. Doon ako mag-agree sa sinabi ni 8 na may kayabangan yan, malamang negro din. Kaya bangan. Kasi May napag kakompetensya sa plexan, malamang niga din yun. Ako pre, ang ano ko dyan, magiging stand ko kung bakit sila ganyan. Feeling ko ito yung ano eh. Ako ito talaga siya eh. Kasi at the end of the day pare, actually justified naman yun. At the end of the day, boksingero naman talaga sila. Boksingero talaga sila. So kung mag-step sila sa ring, actually no question na yun eh. Actually, pwedeng intriga lang din ng mga tao yun eh. Eh, boksingero naman talaga yan eh. Eh, kung mag-boxing yan, hindi, bayaan mo siya. Si Tyson nga, sumampa pa rin. Kumbaga, dahil boksingero talaga sila at magaling sila dyan, sasampat talaga sila dyan. So, kaya pumayag siya doon kaya sa... pumayag siya. Actually, yun yung para sa akin yung pinaka magandang posisyon pagdating sa ganyan. Hayaan nyo sila sumampa dahil sasampat talaga yan. Kumbaga yung mga part na ganyan, mga intriga na lang yan, ganun. Dito naman tayo sa part ng Pacquiao and Mayweather. Ano ang tingin ninyong possible mangyari? Ganun pa rin. Kung ano, similar pa rin yan sa one nila, yung unang laban nila. Ganun pa rin gagawin ni Mayweather dyan, tapos habulin pa rin siya ni Pacquiao. Ganun nakikita ko dyan. Tapos, I-snipe-snipein lang siya ng jab, no? ganun pa rin, Ganun pa rin. Kasi may latest ako na laban ni si Barrios pala yung latest niyang nakalaban ni Pacquiao. Oh. Title fight din yun, di ba? Yun yung pinaka-latest fight ni Pacquiao. Hindi ako sure, Si Barrios. pero alam ko naglaban sila. Oh. Yung parang last month, last 8-9 months lang ata o isang taon ang nakalipas. Dapat mga ganun kasi naglaban sila ni Garcia ngayon eh. Oo. Hindi nagbago pa rin naman yung gameplay ni Pacquiao eh. Ganun pa rin. Oo. Dinadaan niya sa bilis niya. Shoo. Slugger. Ano talaga siya, brawler Slugfest. talaga siya eh. No. Ang magiging excitement lang sa mga tao dyan, baka this time manakaut na ni Pacquiao si Mayweather. Tingin niyo ba mananakaut ni Pacquiao si Mayweather? Possible. Yung question na yan, napaisip na naman ako kung bakit broke talaga si Mayweather. Kasi The fact na possible siyang... possible eh. Naman. Kasi nga kung titignan mo pre, ang daming laban ni Pacquiao. Kahit ilang taon na si Pacquiao, 47, 48. Mga ganyan. O may last title fight pa nga siya kay Barrios, last 7 months lang. So pagdating sa batak, mas batak si Pacquiao. Pinakalaban niya pa mga bata pa eh. Barrios, yung nag-exhibition match sila sa Japan. Yung malaking katawan, Eh, bakit? Nilabanan ni Mayweather si Jake Paul ah. Walang kwenta Jake yun, Paul, pre. si Logan Paul. Walang kwenta yun. Kailan pa yun? Pro si Pero nakita mo yung kumbaga, boxing perspective, walang bilang. Pero yung tax sa katawan nung pinaggaganon siya ni pangit. Logan Wala Paul. eh. Hindi gago, Walang puwersa yun eh. Gagi, lakas pa rin nun eh. Hindi lang siya nasulidan. Pero, ganun-ganun ka rin dun. Nakita mo pa nag-i-spar tayo pag ginagano mo ako na out of balance ako, di ba? Pero kasi ang tingin ko sa timbang, ang bigat din kasi ni Bigat. ni Bagong bigat Mayweather talaga. eh. Oo. Hindi, sobrang laki ng ni Paul, di ba? Oo. Ni Paul, oo. Kaya kahit sabi yung pangit ng stance nung time na yun, nakakalog yung... Nakakalog. katawan niya. Oo. Kayo pa nga lang, hindi pa ganun kalaki agwat natin. Ramdam ko yung kalog. Oo. Kaya nung binalik ako, kasi nga, tangin ang bigat ni Josh saka ni Sadawat. Pinanood ko yung Mayweather J. Putang ina, mas lalong grabe yung bigat nito. Wag. Laki pa naman nun eh. Imagine mo kung nasa maayos na stance pa si Paul, makakalugutak nun yun. Pero ito, balik tayo sa laban ni Pacquiao Mayweather.
ang ganda talaga matuloy nito kasi ito yung magsisild ng usap-usapin. Ito yung magsisild, no? Gago, yan na rin yung ano dati. Yan na rin ang sinasabi dati na gusto na talaga nila maglaban yung dalawa. Pero disappointed sila. Ang dami ring disappointed nun, laban nila. Ito nga talaga. Kasi nga, pag na 2-0 si Pacquiao, wala na siyang karapatan magsalita. Alam mo, 1-0 pare, wala yun. Sabagay. Tandaan ninyo, kaya nga umabot ng 3 yung Marquez Pacquiao eh. Rematch. So, ang isa is wala yun. Rematch talaga. Pag 2-0 mo, tangina, shut up ka na Pacquiao. Wala talaga tol. Di ba? Parang di niya na ma-defend talaga yun. Kahit anong defend niya na, kasi ganito, kasi ganyan. Wala na. Di ba? Nung unang talo dun, marami pang gutom na tao eh. Kahit sa labas ng bansa, isa pa. This time, wala na. Pero kung siya makiguhit siya, mag-shift ng malaki ang kung magaguhitan niya si Mayweather, mag-shift ng malaki ang boxing history pare. Kasi pag ganito yan, halimbawa manalo si Pacquiao ngayon, di isa na naman, trilogy na. Hindi, kahit hindi na siya lumaban. From the time na siya yung kauna-unahang tao na naka-one loss. Pare, history wasak. Undefeated kasi si Mayweather. Hindi, Wasak ang history. Pero sa ugali ni Pacquiao, iisa pa yun. Kung gugustuhin ni Mayweather, umisa pa. And that time, kung ma-2-0 naman ni Pacquiao, shut up ka na. Mayweather. Yun naman ang usapan. Laging sa 2-0 yan, pare. Or ma-2-1. Basta matalo mo ng twice sa boxing, wala nang karapatan mag-rematch yun, pare. Hindi gaya ng basketball. Sa boxing talaga, pag nakadalawa, talo, 3, tangin na, sobrang worst ng 3. Imagine mo si Fury, wasak ang legend, history niya. Kay Usyk, 0 siya eh. Tangin na, undefeated si Usyk ngayon pare, sa usapang heavyweight naman tayo, no? 0, diba na 1-0 niya si Fury? Daming duda. Ganun. Putang ina, 0 niya pare, tuldok. Baon. Wala na. Hindi na lumabas yung Usyk sa bunganga ni Fury. Alam niya eh. Alam niya na. Wala na kasi. Tapos sino ba? Si Wilder ba? Yung isa pa? Yung negro na nakalaban ni Paul? Si Josh? Oo, tangina, 0 niya rin yung pare. 0 nino? Ni Yung Usyk, tol. Kaya nga si Usyk ang pinaka... Manood nga ako nung Para panoorin mo heavyweight. ganda ng ginawa ni Usyk. Ukrainian boxer na number 1 ngayon sa heavyweight, pare. Siper yung bunganga ni... Kaya siya nag-fight doon kay Paul eh. Kasi pang niya lang yun eh. Pang paingay ng pangalan niya, nilubog silang dalawa, pre. Ni Usyk. Oo, Tyson Fury. Si AJ, putang ina, nilubog pa sila parehas ni Usyk. Anong duda nyo ngayon? Wala, siniper niya. So 2-0 talaga nagpapasiper sa bungangan ng boxer, pare. Totoo. So, pag na 2-0 si Pacquiao dito, no debate. Tahimik na. tayong lahat ng Pilipinas. Mga Pinoy tahimik na. Kasi nga Nakakatakot din sa party Pacquiao, di ba? Oo. Ganun din kay Mayweather. Pag naguhitan si Mayweather. So balance lang din yung takot nila kasi nga 2-0. Si Mayweather naman takot din kasi madudungisan yung Parehas silang may Nakataya. nakataya. Gagi, pwede nga mabura yung 8 division na history niya eh dahil doon sa 2-0 eh. Oo nga, no? Kasi ngayon, may battles pa rin na sino bang number 1 boxer para sa'yo? Mayweather 50-0? Madali lang daw yan. Sa Mexican nga may 80-0 eh. Hindi naman kilala. Tsaka lalo pa pala, no? Kahit sila sa, silang mga community ng mga elite boxers, talagang merong mga side na, ako, ang goat ko talaga si Pacquiao. Merong side na hindi, si Mayweather. Hati pa rin. Hati pa rin. Can you imagine pag 2-0 na Mayweather? Wala na. Tapos na. Tapos na. Who's number 1 ngayon? Kasi nga tawag Takina, napakayabong pa naman ni Mayweather. Gago! Nakaka-bad trip yun. Gago na yun. Alam mo saan ang iiwasan ni Mayweather dito? Yung gutom ni Pacquiao ngayon. Galing siyang talo, tandaan ninyo, sino mas gutom? Yung galing sa talo lagi. Tsaka matatakot talaga si Mayweather. Mas batak nga talaga si Pacquiao ngayon. Pre. Hindi May financial problem pa. Hindi tumitigil si Mayweather. Si Pacquiao ngayon eh. Oo. Hindi siya tumitigil ngayon. Pre, active pa rin talaga. Oo. Si Mayweather nagpahinga siya eh. Wala talaga. Ang sabi nga nung isang analyst, actually negative nga yung tingin ng analyst dito sa laban na to eh. Kasi sino pa daw may excite sa laban ng dalawang 40 plus years old na, Actually. na boxers. Pero may name eh. Pero sabi nga nila kung siseryosohin daw nila tong laban na to, yamado si Pacquiao kasi nga mas batak siya ngayon, mas trained siya. Unlike kay Mayweather, last daw na fight ni Mayweather nga professionally, hindi yung kay Logan Paul, hindi nila sinali yun. Is pa daw parang
5 years? Tagal na, no? 5 years daw last niyang laban. Unlike kay Pacquiao, parang last year lang meron siya. So, yamado daw si Pacquiao. Oo. ngayon. And, iba pa rin yung tuloy-tuloy ka pa rin eh. Iba. Oo. Totoo yun, iba yun. Alam yan ng mga atleta. Tapos may financial problem pa si Mayweather no. Nakaka-stress ngayon yun, di ba? Yung mga kaibigan niya, isa-isa nagbabaklasan yun. Oo. Parang madi-discourage pa siya. No? Labanan ko pa ba ito si Pacquiao? Parang, Oo. Hindi, pero actually, sa part na to, nagme-make sense talaga na broke siya. Kasi pag broke ka, so para hindi siya gumasto, so mag-training ka na mag-training. Huwag ka muna magagagastos, huwag ka muna kung saan-saan Tipid, di ba? Tipid, Tipid tipid, ang training. tipid. Eh, so, eto na nga, para malaman din ng mga audience. Oh. Nakita nyo kung gaano kalaki yung pagbabagong ginagawa ng sports sa buhay nyo. Nakakatipid kayo ng pera, lumalakas pa kayo. So, alam mo yung mga taon dyan, di makaintindi na, ano to? Bakit kailangan pa mag-workout? Bakit kailangan pa ng exercise? bugo. Yun na yun eh. Surface level, again, mahirap talaga kausap ang surface-minded na isang tao. Hindi nila magigets yung sasabihin mo. Yung obvious lang. Bakit sports? Magpapapawis lang. Anong gagawin sa akin yan? Hindi nila alam yung daming ang nailalayo ka nga sa bisyo, nailalayo ka sa kamunduang bagay. Healthy ka pa. Tama. Physically, mentally. Hindi mo alam. Kaya magsasasabu ka nga dyan, Oo. no? Mag-gym ka na lang. May pang-shabu, walang pang-gym. Ang inang yan. Mura, tipid talaga mag-gym. Tipid Pati talaga. mag-combat. Oo. Sabihin mo pang kahit sabihin mo 3K, sa ibang boxing gym nga tol, 1.5 lang ang monthly, unlimited na. Meron sa Antipolo. Meron. So, sobrang mura nun, 1.5 a month. Imagine mo, hindi ka maano sa bisyo kasi pagdating ng gabi, imbis na magiinom kayo, bagsak ka na. Dahil pagod ka na. Oh. O titipid. Tapos mapipilitan ka pang kumain ng healthy kasi nga masasayang yung win-workout mo. Oo. O titipid. Healthy pa. Kaya tinan mo, may mga nagtatanong din, paano ba yumaman? Masculinity, nakakayaman talaga yung masculinity. Kasi Oo. pag masculine ka, dinadrop mo lahat ng arte, dinadrop mo lahat ng gastos. Yeah. Ano to? Healthy ka. Healthy ka, hinaharap mo sa pain, sacrifice yung sarili mo. Lahat ng yun, component yun para yumaman ka. Exactly. Connected Totoo. sa pera. Hindi ka man maging kasing yaman ni Chavit, at least yung buhay mo better sa buhay mo noon. Let's say doon na lang tayo mag-start para hindi heavy. Totoo. Magiging mas better yung buhay mo kaysa sa dating buhay mo. Maniwala ka, may magic yung masculinity. Talaga. Nagme-make sense ngayon yung sinasabi mo, pre, na masculinity, kung gusto mo yumaman, mag-masculine mindset ka talaga. Kasi, Oo nga. nasa research naman yan eh. Mayroong statistics yan na, ano ba yung generation ngayon ng less masculine? Di ba? Gen Zs. Di ba? Bakit sila, Here we hindi go. sila makaipon, pre? Di na galing sa akin to, mag-research kayo. Matcha! Matcha! Ito pa pre, Oh. Gen Z, mga naka-updated yung iPhone tapos walang kisame. Pak. Di ba? Wala sila doon sa masculine eh. Di ba? Isa nga sa masculine, tanggulin mo yung kaartiya mo. Sila yung into fashion. Di ba? Sila yung artist sa fashion eh. Oh, at the end of the day, walang ipon. Oh, updated sa cafe, nasa research din yan. Sila daw, yung generation ngayon ang mahilig sa kung ano-anong cafe ang binivisit. Mahal nun para sa kanila. Totoo. Oh. Arte yun. Kaartihan lang yun eh. Sa atin ba 3-in-1 lang tayo? Kaya tinan mo ha, Pero ngayon lang no, coffee. sa mga, Ako naman, pagka pick up coffee, okay lang. Gusto ko sa'yo eh. kaya tinan mo to, ganito, kino-question mo yung pag-gym, anong kinalaman sa ano yan? Di lalo mong questionin yung pagkakape. Kasi kung tutuusin, magkano lang yung stick ng Nescafe? 10 piso lang yun. 4 yung stick. Yung 4 lang, Nakita mo gano'ng kalinaw yon? 4 lang yung kape na yon. Pero, bibili ka ng 250 pesos, 250 pesos na kape. Yun ba napag-isipan mo ba yun? Di ba? Diba? Naisip mo ba yun? Ako kami gayahin, may pera Totoo kami. Oo, yeah. Ang galing na tuldok nun, sinabi mo. Sumuyumaman, na lalaki, masculine mindset ka. Tanggal lahat ng kaartihan mo. Tama, mas tipid yung magiging lifestyle mo kasi nga hindi ka maarte. At the same time, nakakatanggap ka ng body pain sa workout. Oh. So, hindi ka takot ngayon, mas stress, mabody pain sa mga job na ginagawa mo. Kasi nga, sanay ka naman sa buhatan eh. Alam mo pare, scientifically proven din to. Kaya mas umaasenso yung mga nag-gym, nag-jogging, nagko-combat. Kasi sanay sila sa pain, hindi sila mabilis ma-boredom. Yun. Diba, nag-work ka na.
upo ka ng 10 oras, hindi ka mabilis maurat na, nakakatamad. Walang ganun kasi sanay ka nga masaktan sa Mas body grabe mo. pa yung sakit na gano'n. Ito Oo. nga lang, nakaupo lang ako. Wala namang sakit dito. Itiisin ko na lang. Tapos tinitiis mo yung body pain mo, yung stress mo sa combat halimbawa, sa gym. Doon pa lang na-extend na yung pagkaurat mo sa isang bagay. So pagdating mo sa pagkaperahan, mahaba yung PC mo. Oo. Malaking tulong talaga masculinity. Alam mo, mag-simp ka. Ubus pera mo dyan. Feb 14, magkano na gastos mo? Di ba? O, nag-Airbnb kayo sa malayo. Di ba? Ubus-ubus pera mo, di mo naman afford yun. Di ba? No, uso talaga ngayon, lalo na sa masculinity, tinuturo natin yung practicality, di ba? Sa masculine ganun, basta may masuot ka, kahit hindi mahal yan, wala ngang brand, okay, basta maporma ka tignan, okay na yan. Sa generation pa ngayon, tinuturo din sa kanila at culture ng generation ngayon, kahit di sila makaipon, is yung to look rich. Yan, culture nila yun, look rich. O, look rich, pero wallet, not rich. O, edi, di ba, again, sa mga kabataang lalaki dyan, no, tatanong ko paano yung umpisahan mo sa mindset dito, utak, masculine, tapos ang problema mo, pre. Tama. So, ayun. So, sa mga gusto ng ganong klaseng content, no, leave a comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Ano masasabi nyo dun sa laban ni Pacquiao? Ano yung mga speculations nyo dun? Iwan nyo yan sa baba. Binabasa namin yan. And again, Anti-Supot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Tagal. Si Marites, mababad trip na naman. Marie-Chris! Marie-Chris. Marites na Marites. Yung TV niya, inang asset to. Last na ng TV niya. Dapat mag-training muna si Pacquiao kay FLM eh. No? Imit siya ni FLM. Gago, tapos agad sa kanya yun. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't do love, I'm trying to get away. I've been living like this, living like this, living like this. I've been living like